views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed in this Aarangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang makakasama at makakakwentuhan ninyo tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, tuwing Miyerkules at Biyernes. Ayan, bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Director Dionisio G. Alvindia, Director 4 po ng PhilMec. Sir Joel V. Dator, Director 3. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief. Sir Andres M. Tuates Jr. and Sir Nelson C. Santiago. Ayan, so binabati rin po natin ang ating section head ng STEEP, si Sir Jet Molek Subaba, at ang section head po ng STEEDS ng ACD, si Ma'am Besgie S. Magararu. Ayan, so at syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyado na naririto at nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na sa ating mga drivers, naway lagi po tayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, at pati na rin syempre sa ating mga magigiting na security guards na nakikinig din sa atin ngayon. Ayan, pagbati rin syempre sa ating mga kasamahan na nakatravel ngayon, so mag-iingat po tayo lagi. Ayan, sa usapang RCEF po ay tatalakayin po natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, kabilang ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano po ito makakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Yes, so nung huling episode natin, partner, 'di ba? Ang tinalakay natin ay ang impormasyon tungkol sa pest management. Syempre, pati na rin yung mga dagdag na impormasyon nito. At nakasama natin si Sir Frederick Saludes, ang ating Senior Science Research Specialist ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Ayan. So, kung na-miss ninyo ang episode na ito, ay maaari po ninyo itong makita at panoorin sa ating Facebook page na Radio Agri 90.1 PhilMec at sa official Facebook page po ng DA PhilMec. Yan, tama ka dyan, no, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon nitong mga nagdaang linggo tungkol po sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Panoorin po natin at pakinggan ang Balitang RCEF. Mga bagong info hub na ipamahagi sa Southern Luzon. 8 FCA sa Regions 4B at 5 ang nakatanggap ng mga info hub packages mula sa programang RCEF. Ang mga FCAs ay mula sa mga probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro, Laguna, Quezon, Camarines Sur at Sorsogon. Naglalaman ang mga info hub package ng mga IEC materials ukol sa RCEF at isang unit ng 40-inch Smart TV. Quezon Province sumailalim sa RCEF Training Workshop. Nilahukan ng mga FCA RCEF recipients mula sa iba't ibang mga bayan at lalawigan ng Quezon
ang training workshop ng EDD sa Farm Machinery Operation, Management, and Enterprise Development for Post-Harvest Technologies na ginanap noong May 7 to 8. Layunin ng aktibidad na ito na bigyan ng mga pangunahing kaalaman at kasanayan ng mga FCAs sa paggawa ng kani-kanilang operational plan. RAFC Chair, itinalagang Regional Executive Director ng Region 9 sa buwan ng magsasaka at mangingisda. Sa pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month, itinalaga si Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC Chair Leonardo P. Caparida bilang Farmer Regional Executive Director para sa buwan ng Mayo noong May 5 sa DARFO 9, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito ay taunang aktibidad ng Department of Agriculture upang kilalanin ang mahalagang gampanin ng mga magsasaka at mangingisda sa agricultural sector. Nagbahagi rin sa nasabing aktibidad ang PhilMec ukol sa RCEP. Full load testing para sa RCEP Post-Harvest Technologies isinagawa. Isinagawa ang full load testing ng ilang recirculating dryers at single-pass rice mill na naipamahagi sa ilalim ng RCEP Mechanization Program noong May 7 to 8 sa ilang samahan sa Isabela, Quirino at Surigao del Sur. Layunin ng aktibidad na masuri at matiyak ang kalidad ng nasabing makinaryang RCEP para sa mga benepisyaryo. 19 na FCAs inimbitahan para sa CSO at DARCEP re-accreditation. Inimbitahan ang 19 na FCAs para sa kanilang re-accreditation sa Civil Society Organization at DARCEP noong May 7 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang aktibidad ay isinagawa upang magkaroon ng isahang accreditation process para sa mga samahan, ibigay ang mga kinakailangang forms at talakayin ang kainaman ng pagiging accredited sa CSO at DARCEP. Kampanya sa pagpapalaganap ng crop establishment technologies, tinalakay. Upang mas mapabuti ang pagpapalaganap ng crop establishment technologies tulad ng precision rice seeder, walk-behind, at riding type transplanters sa mga magsasaka, nagpulong ang RCEP Mechanization at Extension Program noong May 6. Tinalakay din sa pagpupulong ang status ng mga naipamahaging makinarya at interventions ng extension components. Second quarter meeting ng RTES isinagawa. Nagtipon ang mga kinatawan ng RCEP Training and Extension Services Program para sa second quarter meeting nito noong May 8 sa TESDA Complex, Taguig City. Tinalakay sa meeting ang harmonization ng Palay Check Farmers Field School implementation at ang implementing guidelines, logical framework at repertorial requirements para sa RTES 2.0. Technical briefing isinagawa sa Occidental Mindoro. Nagsagawa ang TMPD ng technical briefing para sa paggamit at pagmementena ng Rice Combine Harvester sa probinsya ng Occidental Mindoro noong May 8, 2025. Dinaluhan ito ng 32 FCA members mula sa bayan ng Kalintaan, Magsaysay, Rizal, Sablayan, San Jose at Santa Cruz. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Ayan, para sa karagdagang update po sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan, huwag din po natin kalilimutang i-hit ang like button at i-share po ang ating live. Time check, ang oras po natin ngayon ay 10:21 in the morning. And you are currently listening to Usapang RCEP, Radio Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan.
Yes, so bago po tayo magsimula sa ating talakayan, bumati muna tayo sa mga nanonood ng ating live stream sa, syempre sa Radyo Agri na Facebook page, sa DA Filmec Facebook page, at sa RCEF Extension Program Facebook page. So, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so ngayong episode ay makakasama po natin si Sir Mario V. Pascua. Ayan, nagbabalik din po siya. Ang Science Research Specialist 2 mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya or TMTD po. Ayan, so tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa pag-aani ng palay, pati na rin ang mga makinaryang maaring gamitin upang mapadali ang proseso ng ating pag-ani. Ayan, so magandang araw po, Sir Mario. Good morning, Tia and Gian. So, nandito na naman ako para kasama niyo po sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Good morning sa inyong lahat. Yes, so Baka sir, may gusto po kayong i-shout out sa mga ka-work, family. Okay. Shoutout daw po sa lahat ng TMTD people, sa pangunguna po ni Sir Bart. Busy sila ngayon sa pag-revise ng update ng mga presentation materials na in preparation sa 2.0 ng RCEF. yes. Okay, so shout out din sa aking asawa. Yeah. Good morning. Good morning po. Ayan, sir. Para umpisahan po ang ating talakayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners po at viewers kung ano nga po ba ang harvesting? Ayan. Harvesting. Okay, so sa farmer, yan yung pinaka hinihintay ng lahat. So yung harvesting, it is the process of cutting and gathering rice panicles from the mother plant. Ibig sabihin ay ito na yung proseso na kung saan ay kinakat natin yung rice panicle. Ito yung uhay ng palay mula sa kanyang puno, mula sa kanyang mother plant. So ito rin yung isa sa iniingatan natin na proseso kasi kulang baliwala yung ginawa mula nung seedling preparation kung marami kang losses during harvesting. Kaya napakaganda po ng topic natin ngayong araw. Yes. So, sir, ano po yung mga basic operation sa pag-ani po ng palay? So sa pag-aani ng palay ay nagsisimula yan sa cutting. Cutting, ibig sabihin ay ginagapas. Kung alam natin yung word na ginagapas. Susundan yan ng threshing. So threshing, yung ginapas mo ay itetres mo na o gigiikin sa Tagalog. Then after noon ay meron tayong tinatawag na cleaning. So yung cleaning kasi ay piniperform yan o ginagawa yan especially kapag ikaw ay seed grower. So nililinis, yung na-tres na ay nililinis. Then after noon is yung howling. So i-howl na siya. And then after that is yung bagging. So nakabag na siya, i-howl na, and then ready for drying, yung susunod na process, and then storage. Sir, parehas po ba ng operation yung manual at yung mechanical po na pag-harvest? So meron siyang pagkakaiba. So siyempre pag sinabi mong manual, is ito yung mano-mano na pag-aani. So pag sinabi mo namang mechanical na harvesting, ito yung ginagamitan na natin ng mga makinarya like yung rice reaper or yung ating combined harvester na tinatawag. Okay. Sir, paano po malalaman ang correct time for harvesting at bakit po mahalaga ang timing sa pag-aani ng palay? Napakagandang tanong. So meron tayong tinatawag na parameters for harvesting na tinatawag na kung saan ito yung tinitignan natin kung ready na for harvesting yung ating palay. Number 1 dyan is the maturity. So yung maturity, ibig sabihin ay yung pag na-reach mo na yung age ng palay, depende yan sa variety. Meron kasi tinatawag na early maturing variety, meron tayong late maturing variety. So ganon yung isa sa tinitingnan. Yung maturity ay merong pagkakaiba using manual sa using combined harvester. So, with regards doon sa maturity, kapag manual harvesting yung gagawin natin, dapat meron siyang 80 to 85%
na matured yung grains. Para mas madali siyang intindihin, kung meron kang butil sa panicle o doon sa uhay ng palay na 100, dapat 80 to 85 doon ay matured na. So, ibig sabihin ay matigas na siya, hinog na siya. So, yun yung manual. Okay, ngayon, pagdating naman sa using combine harvester, magkaiba siya dito sa manual. Using combine harvester naman, ang recommend natin dyan sa Filmec is 95%. Diba? So, ibig sabihin, mas matured siya comparing doon sa ating manual. Bakit kaya? Yun yung tanong doon eh. Bakit magkaiba pag manual sa kayong combine harvester? Pag kasi using manual ay 80 to 85%, marami kasing process na pagdadaanan. For example, gagabasin mo, tapos i-stack mo yan ng 1 to 3 days bago mo yan hakutin ikamada sa kagiikin. Okay, kaya meron kang palugit na araw para mag-matured pa yung nang hindi matured na ilang percent. Okay, 10 to 15%. Okay, and then yung sa combine naman, bakit 95%? Kasi iisa na yung process. Pag nilusungan siya ng combine harvester, ay paglabas ng buwan ay nakasako na. So, ala na yung maraming proseso. Kaya pwede natin siyang isagad doon sa 95% concerning yung tinatawag nating shattering losses. Okay? So, yun yung isa sa tinitingnan natin pagdating sa maturity. So, yun yung una na parameters doon sa ating pag-harvest. Pangalawa is yung moisture content. Moisture content. Yung moisture content dapat ay nagre-range siya ng ready na siya sa harvest kapag nasa 21 to 25% na moisture content. So, karaniwan, yan yung dalawa na tinitignan ng farmer kapag ready na ang i-harvest yung ating palay. So, yung farmer naman magaling niyan. Pag nakita niya yung farm niya na medyo dilaw-dilaw na, so nakikita niya yung maturity, pwede nang gapasin niya. So, yun yung dalawa na tinitignan natin para ready to harvest na yung palay. So, yung pangalawang tanong, ano na yung pangalawang tanong? Bakit mahalaga na yung right timing for harvesting? Kasi siya yung merong kinalaman sa losses. Pag na-late ka ng harvest, meron na itong losses na nangyayari. During harvesting, pag na-late ka ng harvest, ay meron siyang mas mataas ang losses. And then, kapag na-advance ka naman ng harvest, for example, hindi pa siya ready for harvest, harvest mo na, marami namang immature grains doon, marami ka ring losses. So, napakalaki ng contribution niya, yung right timing ng harvest natin sa palay, doon sa magiging losses natin during process ng harvesting and threshing. So, kaya napakahalaga. Napakahalaga. Ayan. So, ayun mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at nakatulong yung mga binanggit po na impormasyon ni Sir Mario na dapat may maturity tsaka syempre moisture content, sir, na yung sa pag-aani natin. Ayan. So, ayan, sana po makatulong ang mga impormasyon na ito at wag po kayong aalis at andito pa rin po si Sir Mario mamaya, magbibigay pa po ng mga dagdag impormasyon about harvesting. At sa mga nagpaplano naman pong magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng Filmec Office by region. Kasama na rin po ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. For Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, Filmec CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 3 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, Filmec CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija.
For Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlinda T. Ramento through 0936-137-2292, or you may visit FMFOD Office, Filmec CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie P. Cachero through 0906-687-1855, or you may visit FMFOD Office, Filmec CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Cordillera Administrative Region covering Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. For Region 4A, covering Quezon, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine B. Valdez through 0977-822-9420, or you may visit Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. For Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth R. Calderon through 0906-841-4917, or you may visit Filmec FMFOD Office. For Region 5, covering Camarines Sur, Albay, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph D. Corporal Jr. through 0905-984-4402, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur. For Region 6, covering Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie G. Haro through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John P. Flores through 0961-204-4911, or you may visit Villar Seafood Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. For Region 7, covering Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo G. Jimenez through 0928-779-6220 or 0965-837-1758, or you may visit Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol. For Region 8, covering Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, you may contact Aben B. Noble through 0965-360-8692, or you may visit PRTNDC, AES Compound, Barangay Balinsasayao, Abuyog, Leyte. For Region 9, covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisel D. Solampit through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. Or you may visit DARFO 9, Lenienza, Pagadian City. For Region 10, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray P. Liaban through 0931-818-0358, or you may visit DANMA CLRC Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. For Region 13, covering Agusan del Norte or Dinagat Islands, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle T. Paloma through
0917-821-1477 or you may visit DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City. For Region 11, covering Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental, you may contact Ms. Hazel B. Benavista through 0919-799-2413 or you may visit Darcy's Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City. For Region 12, covering Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan L. Modo through 0956-724-1821 or you may visit Filmic Region 12 Office, DARFO 12, Annex, Zone 3, Poblacion, Coronadal City. For BARMM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Y. Sangakala through 0930-346-8740 or you may visit Office of the Engineering Division, NA4, BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayan po ang mga Filmec offices at regional focal persons na maaari po ninyong kontakin. Ayan, i-screenshot na lang po natin para po sa mga viewers. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay babatiin po muna namin ang mga viewers po natin sa Facebook page ng DA Filmec at RCEF Extension Program. Ayan. So, mula sa Facebook page po ng RCEF Extension Program, good morning po kay Ma'am Marivic Garciliano, watching from Butuan City. At good morning din po kay Ma'am Jerly Franco, watching naman po from SNA Calamig. Ayan, Municipality of SNA Calamig. Ayan, good morning din po kay Sir Aldrin M. de Vergara, watching from Ligao City, Albay. Good morning din po kay Sir Alex Sumagka, watching from Carmen, North Cotabato. Ayan, napakalayo na natin. Ang layo na natin nararating. Ayan. So, para naman sa Facebook page ng DA Filmec, ang mga bumate at nagpa-shoutout. Ayan. So, good morning kay Sir Roosevelt Latok. Ayan. Hello daw po, Sir Mario. Ayan. Ayan. At good morning din kay Sir Rodolph Asejo, watching from Occidental Mindoro Provincial, ABE Division. Ayan. Good morning din po kay Ma'am Nancy Kawas from San Rafael, Bananao. Ayan. Shout out din po kay Sir Carl Allen. Ayan. Good morning, Carl. Ayan. So, ituloy na natin ang ating talakayan. Siyempre, andito kasama pa rin po natin si Sir Mario Pascua mula sa TMTD Division ng Filmec. Ayan. So, sir, para po sa ating ika-apat na tanong, maaari nyo po bang ipaliwanag kung ano po ang advantage at disadvantage ng manual at mechanical harvesting? Okay, so yung manual, siyempre lahat naman tayo bago maging mechanical lahat, nagdaan sa manual. So yung advantage ng manual, pag large crop, yung big sabihin ay nakadapa yung mga i-harvest natin, siyempre mas advantage yun pag manual harvesting. Kasi mas maiingatan, mas ma-harvest ng mas maayos. Kaya naman ng mechanical, especially yung combine harvester, kaya lang yung efficiency ng makina at mas marami kasing losses kapag ginawa natin yung mechanical dun sa sobrang dapa na aanihin. At isang advantage ng manual kapag maliliit yung mga pinitak, siyempre hindi na pwede yan yung mga makina. So pag maliliit, like yung mga maliliit na sakahan, so mas advantage ang manual. And then yung mga slopey area, for example yung mga bundok-bundok, ay mas advantage syempre yung manual harvesting. Pagdating naman doon sa mechanical harvesting and threshing, ay gusto kong
hatiin sa tatlo. Una yung sa bilis ng pag-harvest. Sa mechanical ay siyempre advantage yung pagdating sa bilis. Pag manual kasi ay yung isang hektarya kailangan mong tapusin sa loob ng 1 to 3 days bago maging palay. Pag mechanical naman, especially kapag combine harvester, pag nilusungan ngayon yan, bago makapananghali o bago maghapon, palay na siya. So mabilis yung operation pagdating sa harvesting and threshing. And then pangalawa is yung mas matipid ang mechanical. Okay, so para mas lalo nating maintindihan, pag manual harvesting, yung upa mo sa pag-harvest pa lang, yung paggagapas pa lang, dati ang inabutan ko dyan is 14%. So, kada 14 na kaban, magbibigay ka ng upa na isang kaban. 14%. Okay? Ngayon, iba pa yung upa mo sa threshing. So, sa threshing, ang upa naman natin dyan ay sa 100, 7 kaban ang iuupa mo sa thresher. So, ilan na yon? 7 plus, ibig sabihin, ganun yung upahan. 7 is 14% and then 7 sa 100, halos 7%. So, ganun yung upa. Ngayon, kung i-compare natin yung gastos natin dito sa combine harvester, ang upahan lang ngayon ng combine harvester ay 10 sa 100. Di parang natipid mo na yung isang operation, yung upa mo sa gapas. So, mas matipid, mas mabilis, mas matipid. Okay? Ang advantage pa niya, pag mayroong bagyo ngayon, pwede mo nang ipa-harvest agad-agad. Unlike pag manual, ay matagal ng proseso, masisira yung ating palay. Okay, so yun yung dalawa, and then napakalaki ng contribution sa post-harvest losses. Sa manual ay nasa 4 mahigit %. Hindi ko nakalimutan ko kung ilan yung higit niya sa 4%. Basta't mahigit 4% yung losses natin using manual harvesting and threshing. Pero sa combine harvester ay hindi hihigit sa 3% ang losses. So, malaki yung contribution talaga ng mechanical na pag-aani, especially ng combine harvester, pagdating dun sa tinatawag nating losses. So, sa farmer ay napakalaking bagay niyan na iiwasan natin yung madaming losses pagdating sa harvesting and threshing. So, yun siguro yung nakikita ko na advantage at disadvantage ng manual and mechanical harvesting. So, ikikwento ko lang yung karaniwang observation ng mga farmer. Karaniwan, yung pag hinarvest daw ng combine harvester, ay maraming tumutubo. 'Di ba na napapansin niyo yan? Pag umulan, pag nabasa yung field, ang daming tumutubo. Big sabihin, sabi ng iba ay ang daming losses ng combine harvester. So gusto ko lang explain na yung palay natin kahit wala po siyang laman, basta't meron siyang embryo, ay possible po siyang tumubo. Big sabihin, lahat ng ibinubuga ng combine harvester na magagaan at hindi fully matured, basta't meron embryo, ay tutubo. So yun ngayon yung nakikita ng farmer na napagbibintangan na malaki ang losses ng combine. So based po sa study, especially ng PhilMec, ay hindi po tataas ng 3% ang losses paggamit po natin ng combine harvester. So pinaliwanag ko yun para mawala sa isip ng farmer na yung tumutubo, kahit wala siyang laman, ay tutubo siya. So yun ngayon yung natatanggal sa combine harvester. Mga karadyo agri, i-take down notes po natin na kahit wala daw pong laman, yung mga ibinubuga ng combine harvester ay tutubo pa rin daw po talaga ito. Yes. So, sir, ano naman sir yung ano po yung mga makinaryang maaring gamitin sa pag-aani ng palay? Yun nga sir, yung sa combine harvester. Maaari niyo po bang i-share sa ating mga karadyo agri yung features or specification ng mga makinarya na pwede pong gamitin sa pag-aani? Saka bukod po sa combine harvester, ano pa po yung ibang options po ng mga
karadyo agri natin na pwede nilang i-consider. Okay. So, yung with regards doon sa mechanical na pag-aani at pag-tetres, unang-una dyan ay meron tayong tinatawag na rice reaper. So, rice reaper, ito po yung makina na para siyang hand tractor na siya po ay panggapas. Karaniwan mga karagyo agri, tinatawag natin yung combine na reaper. Okay, di ba? Opo, Narinig yun. niya. Nandiyan na yung reaper. Pero ang totoo po, ang reaper ay hindi po siya combine harvester. Yung rice reaper ay isang makina na panggapas lang. So, siya po ay parang hand tractor na nasa likod yung dinadrive siya ng operator, and then ang ginagawa niya ay kinakat niya lang o ginagapas niya lang. So, yun yung tinatawag nating rice reaper na meron siyang capacity na 2 to 3 hectares per day. So, kaya niyang gumapas sa loob ng isang araw ng 2 hanggang 3 hektarya. Di ba kabilis? Kaya lang gapas lang yon. Ibig sabihin, ikakat niya lang. Kakat lang po. So, ang maganda sa kanya ay meron siyang nai-adjust yung reaping height. Kung gusto mong mahaba yung gapas niya, pwede mong i-adjust. Kung gusto mong maikli lang yung gapas niya, ay pwede mong i-adjust. Kung gusto mo namang medyo mababa yung matitira, pwede mo siyang i-adjust. And then, meron siyang special parts na tinatawag nating safety pin. So, yung safety pin kasi na yun, isa yun sa pinakamahalaga na dapat nilang malaman. Na pag yung rice reaper ay nakakagat o nakakain ng medyo matigas, yun nababangal yung safety pin. Para hindi masira yung mechanism nung reaper, yun yung nasisira. So, pinapalitan lang yun, mura lang naman po yun. Okay, so, isang reminder na lang din po na wag papalitan minsan kasi yung mga farmer, pinapalitan nyo ng pako. Kaya pag nakakain yung reaper ng matigas, nasisira na yung reaping mechanism niya. So, yun po yung gapit ng tinatawag nating safety pin. So, pangalawa, pag nagapas na, ay meron tayong tinatawag na rice thresher. So, si rice thresher, alam naman natin na yan, na siya yung nagse-separate ng grains doon sa ating rice panicle. So, ginigiik. So, meron siyang capacity na 0.5 to 3 tons per hour. Per hour. So, 0.5 to 3 tons per hour. So, yun yung capacity ng ating mga rice thresher na available ngayon. And then, ngayon ay meron po tayong combine harvester na tinatawag. Bakit combine? Kasi yung operation ng dalawang makina na reaper saka thresher ay pinag-combine, pinag-isa. Kaya ang tawag natin sa kanya ay rice combine harvester. So mga karadyo agri, ang tawag natin doon ay rice combine harvester. Pero maraming tawag diyan, hindi ko na babanggitin. So siya naman po ay merong capacity na 3 to 4 hectares per day. Kaya niyang gumapas at gumiik sa loob ng isang araw na 3 to 4 hectares per day. Di ba ang bilis? So sabi ko nga sa inyo kanina, kapag nilusungan yan ng mga alas 9, bago mananghali yan, tapos yan. So ganun siya kaganda, ganun siya kabilis, at ganun din siya nakakatipid sa mga gastos natin. So sa ngayon, yun yung mga rice combine yun yung mga makinarya na ginagamit natin sa pag-aani at pagigig ng ating mga palayan. So, Yun. Ayan, sir. Ano naman po yung mga dapat i-consider sa pagpili po ng angkop na makinaryang pang-ani? Di ba po, sir, meron nga po kayong nabanggit na meron pong maliliit na bukirin, tas may malalaki. Ano po yung mga dapat i-consider nila sa pagpili po? So, kung kayo po ay magre-request RCEP o bibili ng inyong personal po na makinarya sa pag-aani, ay tama yung tanong na ano ba yung applicable o ano ba yung karapat-dapat sa area ko. Unang-una dyan is yung ating lugar, kung maliliit ba ang ating mga pinitak o terraces yung ating mga bukid, hindi po applicable sa atin yung malalaki. For example, yung rice combine harvester. So, yun naman yung limitation din ng ating combine harvester. Hindi lahat ng area ay
kayang i-mechanize using rice combine harvester. Ang maganda naman po sa RCEP ay hindi lang malalaki yung binibigay. Meron tayong pang maliliit na area. Andyan po yung pwede nyo pong gamitin dyan yung rice reaper, then susundan po ninyo ng rice thresher. Pag maliliit ang area, and then yung area, minsan may mga area tayo kasi sa Pilipinas na hindi kayang lusungan dahil malalim na yung hard pan, yung malalalim yung mga putik. Hindi rin po pwede sa inyo yung mga rice combine harvester. So, minsan, papasok na dyan kung kaya yung rice reaper, o kung hindi na kaya yung rice reaper, babalik tayo doon sa manual harvesting. So, yun po yung mga kinoconsider natin, yung doon sa pagpili, anong makinarya yung pwede nating gamitin sa ating pag-aani at pagigiik ng ating palay. Okay. Ayan. So, sana nakapag-take down notes po ang ating mga listeners and viewers sa mga impormasyon na binigay po ni Sir Mario. So, mamaya, pwede magbabasa po ulit tayo ng mga comments and questions. Kung may questions po kayo kay Sir Mario, itatanong po natin sa kanya. So, wag po muna tayong aalis dahil atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Rodelio Palma, chairman po ng asosasyon ng Abi-Abi at Magsasaka at Magpapali Farmers Association po. Ito pong binigyan niyo yung machinery nito, malaking tulong po sa aming mga farmers, lalong-lalo na po sa mga farmers ko at sa mga members at maliban po. Ito po ginagamit po namin sa rice at saka po sa mga vegetable, at saka po sa mga cultivator sa mango. Nagpapasalamat po ako malaki sa RCEP, unang-una po sa Senator Villar, maraming salamat po. Malaking tulong po itong naibigay niyong machinery sa amin. At yan po ang beneficiaries po natin na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Pampanga. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. So, magbasa ulit po tayo ng ating mga comments and baka may question para kay Sir Mario. Ayan. Mula po sa DA Filmec Facebook page. Good morning po. Watching from SK daw si Sir Norodin Quirino. Ayan. Watching din po si Ma'am Yulien Mangubat. Ayan. Watching from ACIFAC, Barahan, Santa Cruz. Yeah. Ayan. Good morning din po kay Sir Frederick Saludes. Ayan. Nagpapa-shoutout si Sir. Good morning, Good Sir. morning po. Ayan. At mula naman po sa ating RCEP Extension Program Facebook page, good morning po kay Sir Aldrin De Vergara, watching from Ligao City, Albay. At good morning din po kay Ma'am Marivic Garciliano, watching from Butuan City. Ayan. Good morning din po kay Sir Frankie Sales, watching from San Antonio, Zambales. Conpay Farmers Association. Ayan. Ayun, so mukhang walang question kay Sir Mario. Mukhang napakalinaw kasi Sir nung mga impormasyon na binigay niyo po sa amin. Ayan. So Sir, baka meron po kayong hindi namin na itanong na gusto niyo pong iklaro or ipaliwanag pa po? Or baka meron po kayong mga announcements, Sir, na mga pa-training po ng TMTD? Yun siguro yung paggamit ng machinery sa bukid po natin ay napakalaking tulong. Bukod doon sa mapapadali ang trabaho, mababawasan na po sa service losses, at ang pinaka-ending niyan, madadagdagan yung ating income. Kaya napakaganda po ng programa ng RCEP na kung saan ay tinututukan po yan ng PhilMec. At pag kayo po ay naging recipient naman ng mga machinery ng PhilMec, automatic ay mag-undergo kayo ng training. So tinuturo natin yung proper operation and maintenance ng
rice machinery. Doon sa mga napag-training na po ay makikita-kita po tayo kasi meron kaming next level ng training about naman sa repair and troubleshooting. Ayun. So, ayun po. Yun po talaga yung pinakahihintay ng Yes, ating mga abangan FCA. po ninyo yan. At napakahalaga kasi Oo. nun, di ba sir? Parang Para guide. ma-maintain Oo. din yung Yes, machineries po nila. Kasi ang PhilMec, hindi lang namimigay, concern din po doon sa talagang tatagal yung mga binibigay natin. Yes. Ayun, so mukhang Mukhang shout out po sa mga nanonood naman po sa Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Shout out daw po kay Sobrang Latina mo Millet Cooperative. Grabe naman yan. Sobrang Latina na yan. Ayan. Good morning din po kay Sir Jose Moran from Gasana Modeco Association po. Sila from Sorsogon po yata. Okay, ayan. Happy viewing din po kay Sir Nald Santos. Ayan, salamat sa radio program ng Usapang RCEF. Ayun, mabuhay ang ating agrikultura. Ayun, from Porac, Pampanga. Ayan, thank you po, sir. At mukhang mukhang yun na. Ayan, so dito po natatapos ang ating episode tungkol po sa harvesting ng Usapang RCEF. So sana nakatulong po ang mga impormasyon na hatid ni Sir Mario sa atin. Ayan, so sir, maraming salamat po ulit. Thank you din. Yes, so sana makaulit po ulit tayo. Ayan, hanggang sa susunod sir. So ayun po, so lagi po sana tayo tumutok at makinig at maging updated po sa RCEF Mechanization Program. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya po kayong maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.